Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang dalagang gustong ipakasal ng lolo sa isang malayong kamag-anak para di mawala ang linya ng angkan nila. Umupa ng isang estranghero para magpanggap na asawa niya. Paano kung ang magiging kapalit ay ang kalahati ng mamanahin niya? Atin pong tunghayan ng isa pang maikling kwentong pinamagatang Sugal na Pag-ibig. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang mga araw ay naging linggo, and already Nico had become a part of family background. Tila buong pusong tinanggap ng abuelo ang pag-aasawa niya, which was rather odd ayon sa pagkakakilala niya sa ugali nito. She hated the idea na ganung kabilis nahuli ni Nico ang loob nito. Kung sa bagay, hindi rin niya masisisi ang abuelo. Kahit siya ay magaan ang loob rito, he could be exceptionally charming and nice kung gugustuhin ito. Isang araw ay niyaya niya itong libutin ang malaking lupain sa paligid ng bilya, sakay ng 4-wheel drive pick-up ng lolo niya. Ipinakita niya rito ang napabayaan ng dating taniman ng mga mais at iba pang pananim. Gayon din ang tiwangwang na lupaing dating pinagpapastulan ng mga baka. Hindi na kaya ni lolo na asikasuhin pa ang lahat ng ito, sabi niya. Matanda na siya at mahina. Ang panahon niya ay hanggang sa pag-aasikaso na lamang ng palaisdaan. Iyon man ay may tagapamahala. Ang lahat ng ito ay akin. Inilahad niya ang 2 kamay at inikot ng tingin ang kapaligiran. Dahil ako ang tagapagmana ni lolo. Hihimukin ko si lolo na pagkagastahan ang tiwangwang na lupang ito. Magiging productive na muli ang bahaging ito ng lupa. And I'll be the new master. Then I'll be happy and complete at iyon lamang ang dapat. He looked amused. You're really a spoiled brat, komento nito, half smiling. Bagamat nasa makisig na mukha ang di pagsang-ayon, tumingala siya rito. Talaga bang sa tingin mo'y isa akong spoiled brat, Nico? Mahalaga ba kung ano man ang iniisip ko sa'yo? Yes, I think so. His dark eyebrow rose in surprise. Out of character, he replied with a slight drawl. Senyorita Alexa de Vera, curse letter for any man, lalo sa isang pobreng estranghero na binayaran para sa kanyang convenience. Ikaw, pobre? Umangat ang kilay niya. No, I don't think so. Gusto ko ngang magduda kung tama nga ba ang pagkakilala ko sa iyo. My darling Alexa, hindi mo ko kilala. He grinned with irritating mockery. Tumingala siya at tinitigan ito. Isa ka nga bang ampon? Tumango si Nico. And there he was, a hint of provocation in suddenly lazy eyes. Cinderella's counterpart, wika nito, smiling. Pero hindi katulad ni Cinderella, ang umampon sa akin ay masalapi. A rich and old woman. Mabilis niyang kinontra ito. No, I don't believe you. You're making that up. So okay, sa lahat ng mangingisda ay ikaw ang articulate. Sabi mo nga, dahil nakapag-aral ka, pinag-aral ka ng umampon sa'yo at mahusay kang magdala ng damit. I give you that, but many people are, kahit mahirap, pero kung mayaman umampon sa iyo, di mayaman ka na rin, but you are not. Tinanggap mo ang trabahong ito dahil sa malaking ibabayad ko sa'yo. He laughed, it echo around the field, at gustong mamangha ni Alexa sa atraksyon nito. You're very inconsistent. Kanina ay gusto mong pagdudahang isa akong ordinaryong mangingisda. Ngayon naman ay naniniwala kang mahirap ako. Alin ba talaga roon? Bumaba ang tingin niya sa mga kamay nito at kinuha ang mga iyon at sinuri ang mga palad nito. Look at your hands. Puro kalyo. Kung hindi nga dahil dyan ay talagang iisipin kung mayaman ka nga. You really want to think the worst of me. Hindi mo ba naisip na maraming dahilan para magkakalyo ang kamay ng isang tao? Tumaas ang kilay niya. Sure, hard manual labor. Mahirap maghila ng lambat at ng lubid ah. Muling tumawa si Nico. His dark eye twinkle. For little rich girl, marami ka pang dapat matutunan sa buhay na ito.
Dahil bagamat hindi mo dinana sa mga magulang mo ang luhong pinagkaloob sa iyo ng iyong lolo sa nakalipas na 3 taon, you were pampered by them. Huwag mo kong pagtawanan, napipikon niyang reklamo. Hindi ka marunong gumalang para sa isang temporary employee to laugh at his employer. Pagkatapos ng contract na ito, then you can laugh to your heart content. By then, you will be 200,000 richer. Malaking dahilan para magtawa. Nakangisi lang ito at pinagmamasdan siya na tila isa siyang kaaliw-aliw na bata. Humugot siya ng isang mahabang paghinga at saka unti-unting pinakawalan iyon. Kapag kuway muling nilinga ito. What do you think of Julie? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nico. Hinalinhan iyon ng pagkunot ng noo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkibit siya ng mga balikat. Lumakad patungo sa ilalim ng punong akasya at napaupo sa damuhan at niyakap ang mga binti. Sumunod si Nico sa mabagal at patamad na mga hakbang. Minsan iniisip ko kung saan nahantong ang pagkukunwaring nating ito. Muli siyang nagkibit at pinuno ng hangin ang dibdib. Tininaw ang kaparangan. So okay, after a couple of months, masasabi ko kay Lolo naghiwalay tayo. Pero hindi iyon katapusan ng problema ko. My grandfather wouldn't stop unless I remarry and gave him with a great-grandchild. I was just thinking that he might marry me off to Julie para magkaapo. A muscle in his jaw flex and I don't know, at least he's a good looking. At iniisip mong pakasal sa kanya matapos mong sabihin sa lolo mong naghiwalay tayo. The savagery in his voice surprised her. Tumingala siya rito. May nakiiraang galit sa mga mata nito. Kung sa ibang pagkakataon ay iisipin niyang nagseselos ito. I can't allow Penny to inherit the villa, he said. All my childhood days walang ginawa si Mama kundi ang ikwento sa akin ang kasaysayan ng kanyang angkan. Ang mga ninunong unang nanirahan sa bahay na iyon. Alexa, she cut him off. You're wrong if you think I'm selfish and greedy, Nico, depensa niya sa sarili. Alam kong kailangan ni Lolo ng makakasama sa panahon ng katandaan, sa huling mga taon ng buhay niya. I cannot give him that, pero hindi ko gusto si Penny. It's simply pure dislike and nothing else. Had it been somebody else, her voice trailed, baka sakali. Huwag kang parang bata, sa ginagawa mo'y sarili mo ang pinahihirapan mo. Sa palagay mo'y kahit higit siyang kilala ng abuelo mo kaysa sa iyo at mas mahaba ang panahong pinagsama nila kaysa sa iyo. Mahinahong sabi nito. If your grandfather wants to marry her, let him be. Your grandfather not stupid, give away your inheritance. Sana'y totoo na lang na mag-asawa tayo, she said impulsively, kapag kuway natilihan sandali. Pagkatapos ay napatingala rito. Kumislap ang mga mata sa ideyang biglang naisip. Why not? She said thoughtfully. Wala kang asawa at wala ka ring girlfriend. Bakit hindi tayo totoong magpakasal, Nico? Yumuko si Nico at inabot ang braso niya at marasyang itinayo. Alam mo bang pinagsasasabi mo? Gusto niyang kabahan sa galit sa mga mata nito. Subalit nilakasan niya ang loob at sinabi ang nasa isip. Nang sabihin ni Lolo na ipakakasal ako kay Julie, sinabi niyang bibigyan niya ito ng $250,000. I'm offering that to you. Damn you, he said. Gusto kong pilipitin ang lig mo at lagyan ng kaunting matinong pag-iisip yung utak mo. Ikaw ang hindi matalino. Kung tatanggapin mo ang inaalo ko, she raised her chin defiantly. Oh God, bulalas nito. Tumaas baba ang dibdib sa pagpipigil ng galit. Sa tingin mo ba talaga'y kaya mong bilhin ng salapi ang lahat? Kahit ang kaligayahan? Ano ang pinagkaiba mo sa iyong abuelo? Sabi ni Nico. Nananakit na ang palapulsuhan niyang hawak nito pero hindi niya ibibigay ang kasiyahan dito sa pamamagitan ng pagdaing. Well, he's my grandfather. You can't blame me. Marry me and you'll be a rich man, Nico. Hindi mo kailangang maghila ng lambat sa laot sa madaling araw. Don't be stupid. Nariyan si Julie, diba? Ngayon lang ay nakasama na siya sa plano mo, sabi ni Nico. Hindi agad siya makasagot. Nilakasan ang loob na titigan ito. Hindi ko siya gusto at mas kilala kita.
Like hell you do. Yes, giit niya. And I like you. Sure, he said sarcastically. Because I'm tall, gorgeous, sexy. What else? He taunted. Unti-unting lumuwag ang pagkakalawak sa palapulsuhan niya. O dahil isa lamang akong mangingisda, sa tingin mo'y kaya mong paikutin sa iyong palad. Pinakawalan niya ang braso mula rito. Duda akong kaya kang paikuting ng kahit sino, she murmured. But tall and gorgeous and sexy part, at least it's true. Humugot ng malalim na paghinga si Nico. His noise flared in anger. He pulled her roughly against him and kissed her angrily. Dapat ay matakot siya dahil ang halik na ibinigay nito sa kanya ay intensyong parusahan siya. She had thought of struggling but her body wouldn't cooperate. She groaned deep in her throat, not because of the savagery of his kiss but because of the unexpected sensation of her breast pressed hard against his powerful chest. Mula sa dibdib ay tumaas ang mga kamay niya patungo sa batok ni Nico. But before she could curl her finger around her nape, Nico pulled away and stared down at her, his eye burning with desire and doubt. You like me too, she whispered. Sinisikap ibalik sa huwisyo ang sarili. Hindi mahirap para sa iyo ang pakasalan ako. Nico sneered. I won't marry a child, Alexa. Nanlalaki ang mga mata niya sa insulto. Tumaas ang kamay niya upang sampalin ito. Subalit nahuli ni Nico ang braso niya bago pa man lumapat iyon sa mukha nito. Huwag mo akong piliting padapain ka at paluin. Wika nito bago tumalikod at tinungo ang pick-up. Nakakuyom ang mga palad ni Alexa sa tagaliran sa matinding galit. She felt like screaming murder. Pero lalo lamang niyang patutunayan ang inakusa ni Nico sa kanya. Wala silang kibuan sa loob ng sasakyan habang pauwi sa bilya. Pakiramdam ni Alexa ay isang mabigat at malamig na bagay ang puso niya sa kanyang dibdib. Malayo pa lang sila ay natanaw na niya ang isang pamilyar na sasakyang nasa harap ng bilya. Ang kotse ni Dr. Bagi. Agad ang pag-ahon ng kaba sa dibdib. Nasa bahay si Dr. Bagi. Baka kung ano ang nangyari sa lolo. Ikalma mo ang sarili mo, Alexa. Mahinahong sabi ni Nico. Ipinarada ang sasakyan sa tabi ng kotse ng doktor. Hindi pa natin alam kung anong nangyari. Baka naman bumibisita lamang ang doktor. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng pick-up at halos takbuhin ang pagpapasok sa kabahayan. Naroon si Penny. Bakit narito si Dr. Bagi? Agad niyang bungad. Napalingon sa kanya si Penny. Nasa mukha ang pag-alala. Mabuti naman at dumating na kayo. Talagang ipasusundo ko na kayo sa driver. Pinanikipan ng dibdib kanina si Senyor Alfonso, Alexa. Hindi pa nagtatagal na nakakaalis kayo. Namutla siya. Tuloy-tuloy sa pasilyo patungo sa silid ng abuelo nang pagilan siya ng nurse. Si Nico ang gusto niyang makita, Alexa, hindi ikaw. Natuloy siya sa pagkakatayo. Napalingon kay Penny. At pagkatapos ay kay Nico. Siya namang paglabas ng doktor mula sa silid ng Don. Alexa, iha, nag-asawa ka na pala. Magiliw nitong sabi nang makita siya. Napalapit siya sa doktor. Kumusta si Lolo, Dr. Bagi? Ngumiti ang doktor. He'll be fine, napagod lang marahil. Sumulyap ito kay Nico. I presume this young man is your husband. Siya ang gustong makausap ng iyon lolo, iha. Wika nito at tinunguan si Nico. Hinihintay ka na niya. Pero kailangan ko siyang makita, protesta niya. Lumapit sa kanya si Nico at hinawakan siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Tatawagin kita kung gusto ka na niyang makita, he said firmly. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makapasok sa silid ng Don. Tuminag lang siya nang magpaalam si Dr. Bagi. Tiniyak nito sa kanyang walang masamang nangyari sa abuelo. Inahatid niya ito hanggang sa labas. Bakit inatake ang lolo? Tanong niya kay Penny nang magbalik siya sa sala. Palakad-lakad at pasulyap-sulyap pa sa bahagi ng silid ng abuelo. Dahil yata sa balak niyong pag-alis. She frowned. Wala naman siyang binabanggit na ganun. Sa isang linggo pa iyon, isa pa, ay alam naman ni lolo na hindi kami maaaring manatili rito. Katunayan ay napagpasyahan namin ni Nico
na gamitin ang regalo niyang paglalakbay sa ibang bansa. Pero naisip marahil ng lolo mo na hindi kayo rito uuwi sa sandaling matapos ang inyong honeymoon tour. Wika nito. Have you been talking to my grandfather about us, Penny? Nagdududang tanong niya. Ang lolo mo ang nakikipag-usap ng mga bagay-bagay tungkol sa inyo ni Nico, Alexa. Nagbibigay lang ako ng opinyon. At natural ang opinyon mo'y hindi pabor sa amin, ganun ba? Sarkastikong sabi niya. Hindi ko alam kung bakit mo naiisip iyan. Tulad mo'y nagmamalasakit din ako sa aking pasyente. Wika nito sa formal na tono. And you don't have to feel guilty about it. Sapat naman akong kasama ng iyong lolo bago ka dumating more than 3 years ago. At gayon din ang mangyayari sa pag-alis ninyo. Tumalim ang tingin niya rito. Ikaw na rin ang may sabing inatake ang lolo, Penny. Baliwala rito ang pagtaas ng boses niya. Hindi ko sinabing inatake siya. Nagsikip lamang ang kanyang dibdib at upang makatiyak, kailangan kong tawagan si Dr. Bagi. Iyan ang aking trabaho. Ipinahihuwatig ng tinig nito ang kumpiyansa bilang nurse. Pero bakit si Nico ang pinatawag niya at hindi ako? Doon kumunot ang noo ni Penny. Sa anyo ay pinahihiwatig na ito man ay nagtataka sa ginawa nandun. Hindi ko alam, mahina nitong sabi. Pero maliwanag na tinatanggap niya ng lubusan si Nico bilang iyong asawa. Isa siyang debera, hindi ba? Iyon ang mahalaga sa lolo mo. At muli ay tahimik itong ngumiti bago tumalikod. Sinundan niya ito ng tingin. Nasalubong niya ito sa pasilyo si Nico na lumabas mula sa silid ng Don at nakita niya kung paano sandaling naghinang ang mga mata ng dalawa. Sandali lamang iyon, ngunit pakiramdam niya ay may kung anong pinong kumurot sa kanyang puso. Humakbang patungo sa kanya si Nico. Maaari ka nang pumasok upang kausapin ang lolo mo, wika nito. Maraming tanong ang nag-uunahan sa isip niya. Isa na roon ay kung bakit ito ang unang pinatawag ng lolo niya. Isa itong estranghero. Kahit na nga ba sa paniwala lang ng lolo niya ay asawa niya ito. Subalit hindi iyon isa tinig ay tuloy-tuloy na pumasok sa silid nandun. Naghihintay na ito nang pumasok siya. Lolo, bulalas agad niya at naupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Ano ang nangyari? Bakit hindi ako ang pinatawag mo kundi si Nico? The old man smiled. The fierce youthful eyes were so bright as ever. Tama kung gayon si Penny at ang doktor. Napagod lang ito kung kaya nag-escape ang dibdib. Pinag-alala mo ko, sabi niya. I love you very much, she said softly. His wrinkled eyelid lifted. Ako o ang Bilya? To hell with this Bilya. Ikaw ang mahalaga sa akin, my own flesh and blood. Naniniwala naman ako sa iyo, apo. Masuyo nitong sabi. Sayang nga lang at hindi ka naging lalaki. Pero nagawan mo naman ng paraan, hindi ba? Anong ibig mong sabihin, lolo? Kumindat ito. Alam mo ang ibig kong sabihin. Nice fellow. Magaling na lalaki ang nabingwit mo, apo. He is worth to be a part of this family. Higit kaysa sa inaasahan kong makukuha mo sa rebellion mo sa akin. You're not disappointed? Hindi siya isang tunay na debera. Hindi katulad ni Julie. Si Nico ay isa lamang ampon. Umiling andon. No my dear, dugo lang niya ang hindi debera. Subalit nakikita kong taglay ng asawa mo ang mga katangian ng isang tunay na debera. At si Julie, his voice trailed kapag kuway napabuntong hininga. It doesn't matter. Naghikab ito na tila nahahapo at inaantok sa mahabang pakikipag-usap sa kanya. Nag-init ang ulo niya. Hindi niya akalaing gagawa ng kwento si Nico upang paglaruan ang kanyang abuelo. It was so devious na sa halagang 100,000 piso ay kuhanin nito ng lubusan ang loob ng matanda. Paasahin ito upang sa bandang huli ay mawala na parang bula tulad ng nakasunduan nila. Para sa kanya ay hindi na tama iyon na lumagpas na si Nico sa papel nitong ginagampanan. Ginawa nitong mas komplikado ang lahat. Higit siyang mahihirapan sa bandang huli. Sige na, apo, tawagin mo na si Penny. Siya na ang bahala sa akin.
Mahinang sabi nandun at pumikit. Ako na ang magbabantay sa iyo habang nagpapahinga ka, Lolo. Paglalambing niya. Asikasuhin mo na lang ang asawa mo. Hindi pa kumakain iyon. Sige na, tawagin mo na lang si Penny. Napilitan siyang iwan ito. She was angry and dimly afraid. Nakita niya si Nico na naghihintay sa kanya sa dining room. Ano-ano ang pinagsasabi mo kay Lolo? She demanded. Maupo ka at kumain na tayo, anyaya nito sa kalmanting tinig at hinila ang silya para sa kanya. Pasado 2:00 na. No, answer me, damn it. Ano na naman ba ang problema, Alexa? Nababagot na tanong nito. Pinaniwala mo si Lolo na isa kang importanteng tao na may sinasabi sa buhay, samantalang isa kang, tumalim ang tingin ni Nico sa kanya. Isang bayarang mangingisda na kumikita ng madaling pera mula sa isang mahinang babae. Kung alam lang ng lolo ang totoo, kung alam ng lolo mo ang totoo, hindi ka magsasalita ng ganyan. Putol nito sa sinasabi niya sa nakatiim na mukha. Matalim ang dila mo. Pero hindi mo na naising marinig kung ano ang iniisip ko tungkol sa'yo. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. The fact remain na bukas mata mong tinanggap ang alok ko. At ngayon ay ginagawa mong komplikado ang lahat ng bagay matapos mong tanggihan ang alok kong pakasalan mo ako para matapos na ang pagkukunwaring ito. It's an old story, my dear. You thought money can buy everything. Pero hindi mo ako kayang bilhin, Alexa. Tinitiyak ko sa'yo, marahas ang tinig nito at inabot ang bandihado ng pagkain at nagsalin sa pinggan. Binabayaran kita, nabili kita. He smiled sarcastically at hindi ka binigyan niyon ng karapatang diktahan ako. After all, ano ba ang alam mo tungkol sa akin? Wala akong kailangang malaman tungkol sa'yo, he said angrily. Bagamat nagagalit ay sinisikap kontrolin ang pag-alsa ng tinig at baka marinig siya ng mga katulong. After this charade, hindi na tayo magkikita. You are right. Subalit pansamantala ay kailangan nating maglaro, hindi ba? Patuyang ngumisi ito. Alam mong mahina ang kalusugan ng lolo mo. Well, not mortally. We both know, he said sarcastically. Kinumpirma iyan ni Dr. Bagi na pagod si lolo, that's all. Iyon ba ang akala mo? Wala ka bang malasakit sa kanya, Alexa? You know I love my grandfather, he said defensively. May kumudlit na kaba sa kailaliman ng dibdib. Surely, hindi grabe ang nangyari kanina. Tiniyak iyon ng doktor ng lolo niya. Then play this game to the end, my dearest. Ang akma niyang paglalagay ng pagkain sa pinggan ay nabitin. What do you mean? Kasing tigas ng malabig na bato ang mukha nito. 1 linggo na tayong mahigit dito. A few more days and I'm out of here. Tumayo ito at naiwan siyang nakatitig sa kawalan.